salamat. Salamat sa awit at sa mga musicians. Okay, nais ko lang kilalanin, meron tayong bisita, bisita ni Teacher Fel, Trining Perez at Lolita Rivera. Pakitayo nga po. Narito kaya? Si Lolita Rivera Trining. Ayan. Salamat po, salamat. Okay ba? Okay, tayo po ay dumako sa ating pag-aaral ngayong umaga ng Bible. Tayo po ay nasa Hebrews chapter 11 at ang mensahe ko po ngayong umaga ay pangalawa sa ating pong series sa Hebrews chapter 11. Now, bago po kayo tumayo, let me give you a little bit of review sa ating pong pinag-aaralan. Ang ating pong series ay pinamagatan natin na Growing in Faith. And ang Hebrews chapter 11 ay isang lugar kung saan marami po ang aral na binibigay patungkol sa pananampalataya. Sa buong Bible marami. Pero sa Hebrews 11 ay sobrang dami. The word faith in the book of Hebrews is written 31 times in the book of Hebrews. In chapter 11 ay 24. And so pinili ko ang chapter 11 para ipaliwanag kung anong panampalataya sapagkat narito ang paliwanag kung anong panampalataya at narito ang maraming halimbawa ng mga tao na nabuhay ng may pananampalataya. Now, the world says, to see is to believe. Pero tayo, to believe is to see. Until you believe, hindi mo talaga makikita ang mga pangako ng Diyos. You have to believe first. Siyempre, tayo sa ating mundo, kasi tayo physical na tao, gusto nating makita physical. Yung mga spiritual, yun ang problema, nakikita ba natin spiritual? Kasi kahit meron, totoo naman ang anghel, kung naniwala ka sa anghel, ako naniniwala, pwede ko nakikita. So may mga bagay na hindi talaga natin nakikita, pero totoo. And that is why last week, just a matter of review, sinabi natin na kailangan tayo ay patibayin ng panampalataya because this is our foundation in life. In our Christian life, the just shall live by faith. Ang Kristiyano ay mabubuhay lamang sa kanyang pananampalataya. Araw-araw, pagbangon mo, pagsakay mo ng jeep, pagpunta mo sa trabaho, lahat ng ito, kinakailangan ay ginagawa natin by faith. Sabi natin last week, sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang faith daw is the substance of things hoped for. Siya yung substance. Substance yung parang siya yung tinatayuan. Kasi ang sub ay ilalim, stance ay tindig. Yung tinitindigan natin, yung parang yung foundation natin ay ayon sa ating panampalataya. So, paano natin nalalaman na merong kaligtasan o may langit? Kasi meron tayong tinitindigan. Yun yung ating faith. At ang ating faith ay yan ay isang bagay na nagtuturo sa atin ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ito yung mga nagbibigay doon ng katotohanan sa mga bagay na inaasahan natin sa mga darating na panahon. So again, ang faith ay hindi sana may langit, hindi ganoon. Ang faith ay merong pinagbabatayan, may tinitindigan. Pangalawa, sabi sa verse 1, ang sabi po dyan, ang faith ay ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Kasi maraming bagay hindi natin nakikita, pero yung pananampalataya ang nakakakita sa mga bagay na iyon. So, yan ay evidence. Anong evidence? Proof or conviction. Yan ang ibig sabihin. And sabi nga sa Bible, we walk by faith and not by sight. So, ang ating araw-araw na lakad, hindi sa ating nakikita, kundi sa ating pananampalataya. Okay? So, yun ang ating, sinabi din natin na kung tayo mananampalataya, dapat hindi lang sa lahat ng bagay. Yun bagay lamang na totoo. You cannot have faith on everything, but faith is applicable sa mga bagay na totoo lang. Diba? Hindi ka pwede magkaroon, may faith ka sa mga bagay na wala naman, di ba? Hindi ganun. Ang faith ay nag-i-exist. Yan ay evidence, yan ay tunay.
ito ay reality. Ang faith ay reality. Okay, so ngayong umaga, Hebrews chapter 11, verse 3. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand. Ating babasahin ang isang talata. Ito pong mensahe ko ngayong umaga, isang mensahe pero kalahati ngayong umaga, mamaya yung kalahati. Kasi parang mahaba. So puputulin ko na lang kasi parang nahabaan ako eh. Baka mamaya pa tayong matapos. Okay, Hebrews chapter 11 verse 3. Ito po ang sinasabi sa Bible, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Now, sa Tagalog, sinasabi, sa magitan daw ng pananampalataya, nauunawaan natin na ang mundo ay nilikha o frame o binuo sa magitan ng salita lang ng Diyos. You know, in creation, God spoke everything into existence. Yun ang sabi sa Genesis 1. So then, ang mga bagay daw na ating nakikita ay hindi ginawa ng mga bagay, the things which, sabi dito, is so that the things which are seen were not made of things which do appear. Yung mga bagay na nakikita, hindi ginawa ng mga bagay na naririto. Okay? So, papaliwanag ko yan. Ang aking title po, Faith in Our Creator. Faith in our God, or faith in our Creator. Tayo po ay sandaling tumungo at pumikit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay naniniwala batay sa iyong salita na ibinigay sa amin, ang iyong salita, ang Biblia na walang halong anumang pagkakamali, na ikaw po ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. At yun naman ang aming nakikita sa talatang 3, that everything that we see around us were not made things by things which appear. Kaya Panginoon, tulungan mo kami ngayong umaga na makita na ikaw na aming Diyos ay tagapaglikha din namin. And I pray that you will increase our faith to believe you, especially ang iyong anak na si Kristo, ay aming pong makilalang personal sa magitan po ng pananampalataya. Pagpalay mo po ang iyong salita, ang mensahe na maipapahayag, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, you may be seated. Faith in our Creator. Now, ang tanong ay ito, can you see the invisible? Nakikita nyo ba yung invisible? Well, you know, in the Christian life, siyempre sabihin nyo, siyempre hindi, kasi kaya nga invisible. Let me tell you that in the Christian life, para maging matagumpay, you need to see beyond the physical. Kasi kung ang nakikita mo lang ay yung physical, kulang yon. Kasi may mga bagay that are not physical that are true. And in the Christian life, you cannot just live by what you see. You cannot just believe what you see. You need to believe also on the things which do not appear. Kasi pananampalataya ang ating pinag-uusapan. Pag naniniwala ka lang, to see is to believe, if that is your rule, well, then you cannot believe heaven because you have not seen heaven yet. So in the Christian life, to be victorious, you need to learn to believe things beyond the physical world. And because let me tell you, there is another world out there na hindi pa natin nakikita, and yet they are there. Like heaven, the kingdom of God. So again, the word says, to see is to believe. Christian says, believing is seeing. Now, in verse number 1, sinabi nga dyan, things not seen. May mga bagay na hindi talaga nakikita. Now, nakita nyo na ba ang Diyos? Now, let me tell you, naranasan nyo na siguro ang Diyos, pero hindi nyo pa nakikita. Kasi ako rin eh. Pag may problema, naranasan ko ng Diyos sa aking panalangin. When I pray, I experience the presence of God. But I have not seen God. So may mga bagay that are not seen na totoo. Okay? Now, just because you cannot see them does not mean they do not exist. Tanungin mo si Leti, si Ate Leti, di ba bulag si Ate Leti?
Naman na dyan si Aleti, di ba? Okay. Maraming bulag, hindi nila nakikita, pero halimbawa, totoo ba ang may araw? Oo. Nakita mo na ba? Hindi. Pero totoo? Oo, totoo. Bakit? Totoo eh. Di ba? Now, the point is, you don't have to see them physically to believe them. Because, if I'm blind, I cannot see people, but I talk to people. I cannot say I do not believe in people because I talk to them. So that in faith, you don't have to see faith. Okay, let me give you a definition. Ano ba ang faith? It's a deep conviction or certainty about realities that we cannot see. Yun ang faith. A deep conviction, in other words, naniniwala ka, tiyak na tiyak, sa realidad ng mga bagay na hindi mo pa naman nakikita. Yun ang faith. Okay? Now, in other words, there are spiritual realities. There are spiritual realities which we cannot see with our own physical eyes. Like angels. We don't see angels. Now, sabi sa Bible, if you're a Christian, you have a guardian angel. Diba? Meron tayong mga anghel, but we don't see them, and yet they are true. Now, faith is your conviction, I believe that they are real, although I cannot see them. Yun ang pananampalataya. Now, di ba, you talk about forgiveness. You had been forgiven of your sin. Can you see that? Nakikita mo ba yung dugo ni Kristo na naghugas ng iyong kasalanan? Have you seen that? I haven't, but I believe it. I believe that I am going to heaven because ang aking kasalanan ay nahugasan ng dugo ni Kristo na hindi ko pa nakita yung dugo na yon. But I believe. It's a conviction in my heart, in the reality that I am going to a place that I have not yet seen. So, yun ang faith. At maraming bagay. For instance, the Bible says, if you receive Christ as your Savior, the Holy Spirit will indwell you. Mananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Nakita mo na ba yon? Yung Holy Spirit pumasok sa katawan mo? Ay, hindi ko pa nakita yun. Wala siguro nakakita. Pero, yun ang nangyayari. Do you believe the second coming of Christ? Si Kristo na babalik. Nakita mo na ba? Di ba? Hindi ko pa rin nakita, but I believe it. That is faith. So therefore, we cannot see them because they are spiritual in nature. May bakit di ko makita, Pastor? Kasi spiritual. Hindi ito physical. Tayo kasi naghahanap ng physical because we are physical. We have a material body. But faith is not material eh. Faith is not made of atoms. Do you believe may pulpito sa harap ko? Well, you better believe it. Kasi nakikita nyo eh. Pero may mga bagay na hindi natin nakikita. Doon tayo nahihirapan. So, ito ang tanong. If you cannot see them, how do you know it is real? Kung hindi mo nakita ang langit, paano mo nalamang totoo? O, ito sagot. Faith. Faith kasi will enable you to see heaven. And faith is always based on the Word of God. In other words, pag sinabi ng Bible, totoo yan. Kasi ang Bible, it is a book without error. Ako'y marami ng libro na tinapon ko na kasi when I was in college, meron akong economic, kilala nyo si Gerardo Sikat. Kung kayo yung matanda na, kilala nyo si Jerry Sikat. Panahon ni Marcos. Siya ang economic minister. Ang aming book sa economics, ganito kakapal, ako'y college. Tinapon ko na. Wala na. Itong librong ito, gaano katagal na? Hindi, 2,000 taon. Andito pa. So going back. Now, hindi ko nakita yung langit. Paano ko naniwala? Because of faith. And faith, which is always based on the Bible. If what you're saying is not based on what God said, I don't believe it. I only believe things that are in the Bible. Hindi pwede sabihin na, kaya pag may dumating, sabi, ako anak ng Diyos. Saka pinanganak sa Davao. Pero anak ka ng Diyos. Ay, sabi sa Bible, dapat pinanganak ka sa Bethlehem. Galing ka pa sa Israel. Hindi. Hindi maaaring totoo yan. And so people get fooled all the time, believing
things that are not even in the scriptures. So, ang faith natin is based on what we find in the Bible. Ang sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. So, ang faith, paano dumarating ang faith? When you read the Bible, when you listen to the Bible, when you do that, faith comes to you. Kaya nga ang faith natin, naniniwala ka ba sa langit? Oo, kasi may faith ako na meron. Bakit ka naniniwala sa langit? Kasi nga may faith ako. Sinabi kasi ng Panginoon. And faith comes by hearing. Kung gusto mo tumibay sa faith mo, you need to spend time on the Word of God. And let me say, the reason maraming Kristiyano ang backslider ay pagkat hindi nagbabasa ng Bible. Kasi maliwanag eh. Paano titibay ang faith? Makinig ka at magbasa ka. Ginagawa mo ba? Ay hindi. O hindi ka titibay. Hindi titibay ang faith mo. Okay? So, kailangan tayong magbasa ng Bible. Because without the Bible, do you realize, hindi nga tayo maliligtas without the Bible. Hindi ka masisave. You cannot know that Jesus died on the cross for your sins. Yun ang mahalaga. May Bible tayo to tell us what is the truth. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo alam paano ka punta sa langit. Now, let us go back to verse number 3. Sabi sa verse number 3, tinan niyo po, ang pag-usapan natin creation ng konti sa ngayong umaga. Sabi dito sa verse 3, through faith, we understand that the worlds were framed. Yung frame, binuo. Ang mundo, ang daigdig ay binuo by the word of God. Okay? Sabi dito, so that the things which were seen, yung mga bagay na nakikita, ay hindi gawa ng mga bagay na nakikita. Ano ibig sabihin? What we see, what we see are made of things which we do not see. Lahat ng nakikita mo, gawa ito ng mga bagay na hindi natin nakikita. Sino yon? Diyos. You cannot see God. You don't see God. And ibig sabihin, the visible were made by the invisible. Yun ang sinasabi sa verse number 3. And by faith, we see it as real. By faith, we believe. Tama. Ito, ignilikha ng Diyos. Paano malalaman? By faith. Because faith is by evidence. Isang batay ang evidence mo? Sa Bible. Tama ba ang Bible? Di maghanap ka kung may mali. Si Satan nga, walang makita. Tayo pa kaya, may makita. Satan nga. Alam mo kung may mali sa Bible, matagal nang na-expose. Kasi may diablo Meron ba nakita? Wala nga Ang tagal na panahon. Wala na-expose. So we base our faith on the Bible. So, number one lang tayo, mamaya na yung 2 at 3. Kasi baka hindi tayo matapos. Faith in creation. Faith in creation. Now, God created the world out of nothing. Alam mo nilikha ng Diyos ang daigdig out of nothing, but only by the power of His Word. Nilikha ng Diyos ang lahat, sinalita lang niya. At nagkaroon. Now, the meaning of verse 3 is this, that God did not use any pre-existing material na nakikita sa mundo, but created everything out of nothing. God created everything. Sinabi lang niya, let there be light. And there was light. Let there be a firmament. Nagkaroon ng firmament. So kung paano sumabit yung mga bituin sa langit, sinalita yan ng Diyos. We only know that because God told us. And we believe it by faith. Totoo ba yan? Na ang Panginoon sinalita lang lahat at napunta na. Yun ang sabi sa Bible Yun ang sabi ng Diyos at we believe it. Listen, during creation there was no historian present. There was no news network. Walang news team. Walang eyewitness. But the Bible says when God spoke it, na-create lahat ng bagay. That's why ngayon, wala nang nakikreate. Wala nang nakikreate ngayon. For instance, it's only male and female
Wala nang iba. Now, we love everybody, but let us correct the record. Set the record straight. There's only two. Tama si Trump. There's only two, male and female. Wala nang ibang bagong ginagawa ang Diyos. Wag nating dagdagan, di ba? Now, so sinalita ng Panginoon and everything was created. Since tapos na ang creation, wala nang nakikreate. Na-create na eh. Andito na lahat. You know what? Sabi nga, may nakausap, yung mga halaman, kung alam lang natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung mga halaman na yun, may antibiotics dyan, may mga, nga naman, marami, kasi nilikha ng Diyos, kompleto na yan. At kung ano man gamot sa cancer, baka nandyan na rin, di lang natin alam. Now, naunawaan natin by faith. Look at verse number 3. Through faith, we understand. Sabi na, paano ko maintindihan yun? Maniniwala ako, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa magitan ng salita. Paano ko maniniwala? Verse 3. Ano sabi dyan? Through faith, we understand. The only time you will understand it, the creation of God, na sinalita niya, maiintindihan mo lang yan if you believe it and accept it by faith. Kasi sabi, through faith, we understand. Baliktarin natin. Without faith, you will not understand. Kami mga tao na napaka-critical. Ay, naniniwala. Kasi hindi ko nakita eh. And that is why sinasabi natin that faith gives wisdom. Pag may faith ka, then you will understand. Maraming tao na sasabihin na, hindi totoo yan. Well, paano tayo napapunta rito? Now, I accept the fact that alam mo ang Diyos, we have to accept the fact that there is a God na naglikha. May Diyos ba talaga? Alam mo, every Sunday we go to church, but the question is this, is there a God? See, the visible is made of the invisible. Sino yung invisible? Sabi sa verse 3, yung mga nakikita, ginawa ng hindi nakikita, sino yun kung hindi ang Diyos? Now, ang Diyos nag-i-exist. You cannot argue, explain. Hindi mo pwedeng i-argue ang Diyos. Kasi wala. You cannot explain God kasi hindi mo naman nakita. We just accept God by faith. Mga kapatid, we accept God exists by faith. That's why in Genesis 1:1, ano ang sabi? In the beginning, God created the heavens and the earth. And therefore, ang Bible, hindi pinapaliwanag saan galing ang Diyos. Sinasabi lang, you have to believe that there is a God because there is a God. So, in the beginning, God. Hindi sinabi, well, in the beginning, God came from ganyan, nagkaroon ng ganito, tapos there is God. Hindi. Sabi lang, in the beginning, God. God is somebody you have to accept by faith. You cannot explain God. Nandun ka ba? Were you an eyewitness sa creation? Paano mo nalamang, sabi, hindi Diyos ang naglikha. Paano mo nalaman? Wala ka naman doon. Wala naman libro na kasulat about that. Liban sa Bible. Now, sa creation, maraming issues. Now, sabi ng atheist, you cannot prove that there is a God. Can you prove that there is a God? Now, ang sagot ko ganito, can you prove that there is no God? Hindi rin nila. Listen, they cannot prove that there is no God. Now, can I prove that there's a God? I cannot. You know why? Ang science kasi, you have to go to a laboratory and then tingnan mo yung mga chemicals. Meron ka talagang physical. Ang Diyos hindi physical eh. You cannot go to the lab and, andito ang Diyos napatunayan natin may Diyos It's like when you break down this violin to look for a song, you cannot look for a song breaking the violin down, breaking it to pieces, looking for a song. Magkaiba yun eh. You cannot, hindi ganun ang Diyos eh. Ang Diyos kasi spiritual. This pulpit is physical. Di ba? Ito mo ang live stream. Nakikita niyo ba yung live stream? Pero may nanonood. Hindi totoo live stream kasi hindi ko nakikita. Magbukas ka ng cellphone, tingnan mo live. Pero hindi natin nakita yung mga picture lumilipad sa hangin. Ganon ang pananampalataya. You cannot. Kaya ang Diyos, sabi mo sa akin, can you prove there is a God? Well, I cannot because paano ko papakita? Spiritual. Pero ang tanong, can you prove that there is no God?
And therefore, the point is we accept God by faith. And faith is a matter of the heart, not mind. Let me give you a verse. Psalm 53 verse 1, Psalm 14 verse 1. Parehas ang sabi, the fool had said in his heart, there is no God. The fool said in his heart, there is no God. Hindi sinabi, the fool said in his mind. Hindi, in his heart, because faith is a heart issue. Hindi ito patalinuhan kasi ang Diyos, hindi mo man ma-explain eh. You cannot bring God to a laboratory to prove that He exists. Okay? That's why, ang sinabi sa Bible, the fool said in his heart, sabi nung hangal, ay walang Diyos, paano? Hangal. You're fool if you said there is so. Because there is a God. Di ba? In his heart, not in his mind. So the problem is not makinig kayo ha, the problem is not intellectual. The problem is the heart. Moral difficulties. Kaya hindi tayo maniwala sa Diyos, our heart does not want to believe. Because the problem is not the mind. Kaya mong maunawaan. May mga taong religious, alam ang Bible, they can quote the Bible, but they don't know God. Because the problem is the heart. When the heart is right, the heart will respond to God, and the Bible calls it faith. Kapag ang puso ng tao ay tumugon at naniwala sa Diyos, na lumikha sa Kanya, ang tawag natin doon ay faith. That is faith. Sabi nung wala daw Diyos. Paano mo nalaman? Now, let me give you some proofs. Sabi ko kanina, you cannot prove God because you cannot put God in the laboratory. Okay, but in a way, you can prove God created the world. For instance, let me give a few. Number one, because the Bible confirms. For instance, Genesis 1. Ang sabi doon sa Genesis 1, 1-9, sabi doon, and God said, let there be light, and there was light. May nga naman eh. Sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, di ba may liwanag? Nakita naman natin. Sabi sa Bible, let there be a firmament, and then na-divide yung ocean. Now, tingnan niyo po dito sa Psalm 33 verse 6. Psalm 33, sasabi natin, the Bible confirming Diyos ba ang gumawa? Psalm 33 verse number 6. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Tingnan. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi nyo pa nakita yan, naniniwala kayo? Ako naniniwala. Ang tawag doon ay faith. Ay sabi dyan, ang salita ng Diyos ang lumikha ng langit at lahat ng mga anghel ay gawa ng kanyang hininga. So the Bible says, if you ask the Bible, may Diyos ba na lumikha? Yun ang sabi sa Bible. Look at verse 9, 33:9. For He spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. Imagine, sinalita niya, nagawa. And that is why in verse 3 ng Hebrews 11, sabi, the things which we see were not made by the things which do appear. Because the things we see were made by the things which do not appear. Sino yun? Diyos. Hindi natin nakita yung Diyos. So again, yan ang proof. Pangalawa, nature confirms creation, that the world was created by God. For instance, tema nature. Pag tinignan mo ang nature, everywhere you look, you will see intelligence, purpose, design. Tingnan po for instance, yung hamog sa umaga. Imagine, sabi ng Diyos, paano kaya didiligin buong daigdig? Ang dami naman tubig nun. May hamog. Di na didiligan yung mga halaman sa madaling araw. Tamo pag sikat ng araw, magtatrabaho tayo, tapos lulubog para makatulog tayo, sisikat na naman, lulubog na naman, sisikat. Tamo may mga panahon, ang mga prutas, may mga panahon
Ah, 'di ba? Iba't iba ang marami basta may design. Listen, yung damit mo may design, 'di ba? May kulay nga may pumili. May design kasi may designer. Hindi magkakaroon ng design na by accident. Para sabi nga, diba, parang yung junk shop, humihipang hangin, daan ng hangin, may nakitang Rolex watch. Hindi ganun hindi ganun ang creation. But nature confirms it. Now, si Isaac Newton, kilala niyo, di ba? Si Isaac Newton, isang scientist na Christian, gumawa siya ng maliit na model, replica ng solar system. Si Isaac Newton, meron siyang kaibigan na hindi Christian. Dumating, nakita, si Isaac Newton gumawa ng solar system. And the friend asked, who made this? Sabi ni Isaac Newton, nobody. Nobody. Now, syempre, it has to be somebody. Alam nga namang napapunta yung solar system na walang gumawa. The point is, somebody created our solar system. At yun, ang Diyos ang gumawa. You see, the world is a product of an intelligent creator. That's why, makita nyo, titami mga isda, nabubuhay talaga sa dagat. Meron silang paraan kung paano mabuhay, yung mga ibon. Tama mga ibon, di ba, Matthew 6, kumakain, wala naman nagpapakain. Paano nabuhay ang mga ibon? Ewan. Diyos ang bahala. Nature confirmed. May purpose, may design, may intelligent being. Hindi aksidente na nagkaganyan. Now, let me talk to you about a person. Ito ay hindi ito Christian, ito ay atheist. Ang pangalan ay si Anthony Flew. F-L-E-W, Anthony. Si Anthony Flew was a famous philosopher from England, namatay siya 2010. Sumulat siya ng mga libro on atheism and later changed his mind. Naniwala siya sa creation. Kasi naglalaban, di ba? Evolution, creation. Well, later on, naniwala siya sa creation. Hindi siya naging Christian, but he said, just looking at the evidence, he came to the conclusion na ang Diyos ang lumikha. Sabi niya, in 2004, he believed, nagbago siya, namatay siya 2010, 2004, nagbago yung kanyang pananaw. Sabi niya, merong naglikha talaga nito. Now, let me read to you. In a 2005 interview in Christianity Today, na issue April 2005. Sabi niya ito, since the beginning of my philosophical life, I have followed the policy of Plato's and Socrates. We must follow the argument wherever it leads. Yun daw ang kanyang philosophy. Tingnan mo yung argument, kung saan ka dadalhin. Sabi niya, in this case, the evidence led him to believe with Einstein. Kasi si Einstein, naniniwala din sa Diyos. Mag-research kayo, no? Si Einstein, I think he was a believer before he died. Naging siyang Christian. Pero I'm not sure. Parang I read something like that. In 2007, si Anthony Flew co-authored a book. The title of the book is this, There is a God, How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind. Now, as far as we know, he never got saved. He never became a Christian. But, when he studied the evidence, kasi yun daw sabi ni na Plato, sundan mo yung ebidensya kung saan ka dadalhin, huwag kang basta kung ano nung paniniwala. Ginawa niya daw yun. And he came to the conclusion, like Einstein, that there is intelligence that produced the integrative complexity of creation. And then he died 6 years later. Nakatulad yan, hindi yan Christian. Hindi nga na-save yan Pero when you look at the evidence, you would say, oo nga naman, may Diyos talaga. And so the Bible confirms it, because Genesis 1, let there be light, there was light. And then Psalm 33, by His voice were things created. So the Bible says it. Pangalawa, nature confirms kasi may disenyo.
Hindi tayo nagkakagulo, di ba? Alam mo, pag nakakita ka ng lugar, pag tiningnan mo yung halimbawa, Gaza. Yung Gaza, wasak-wasak kasi binomba. Katulad yun sa Palisade, sa California, nasunog, giba-giba. Pagka ganoon, magulo talaga. Pero pag hindi ganoon, at may disenyo, at may pintura, may design, merong gumawa. And that's what we believe. So nature confirms. And then number 3, science confirms it. Kung mahilig kayo sa science, listen. One of the axioms of science, axiom is saying, yung saying sa science, ganito. In the physical world, nothing comes from nothing. Subaybayan nyo ha. Sabi ng mga sa siyensya, sa science, naniniwala sila sa physical world, nothing, walang galing sa wala. Lahat ng bagay may pinagsimulan in the physical. Now, the question is, pag tinignan mo ang lahat ng ito, wala daw nanggaling sa wala. Sa tanong, saan galing ito lahat? Because obviously, there is something here. Saan galing? Ito sagot nila, matter is eternal. Ito daw nakita natin, halimbawa, yung mga puno, yan ay matagal na yan. In other words, it's eternal. It has no beginning. The universe did not begin. It's been there all along. Yan sabi. Pero nung ipinag-aralan nila ang universe, ito mga scientists, it always points na ang ating mundo ay may pinagsimulan. Pag inaral, may pinagsimulan eh. And Christian scientists understood that there is a God who created all of this. Sinalita lang niya yan at napapunta na dito ang daigdig. Okay, that's the first part. Pero alam nyo, ang ating panampalataya sa Diyos, ganun din ang approach. We believe in our Creator because the Bible says that we were created by God. Out of what? Tayong mga tao, out of the dust of the ground. Kinuha tayo, hinipihan tayo ng Diyos at naging tayong tao. We believe that. And all because God says it. Sinabi ng Bible eh. Hindi natin kine-question ang Bible kasi ang Bible kahit hanapin mo, may error, wala kang makita. May discrepancy, wala din tayong makita. We believe that the Bible is written by God and at ito ang ating landas patungo sa katotohanan. And so we go to the Bible. And so, sa ating pag-aaral, nakita natin na meron tayong tagapaglikha. Diyos ang naglikha sa atin. At hindi tayo mapupunta rito liban na tayo ay nilayo ng Diyos na malikha at isilang. At tayo, iba sa atin, ay maligtas. May plano ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. May purpose. Ngayong umaga, siyempre, kung di ka pa naligtas, hindi mo maiintindihan ang plano ng Diyos para sa iyo. Kasi ang pinakamahalaga naman, hindi lang narito tayo, naniniwala tayo sa Diyos. Ang mahalaga, naniniwala tayo sa kanyang anak na si Kristo sapagkat ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay sa magitan naman ni Jesus. Nilikha tayo ng Panginoon, nandito tayo. And by faith, we believe in God. But more importantly, we need to believe that God had a son. Meron siyang anak na katawang tao at ang layunin nito ay upang tubusin tayo sa ating kasalanan. At ang pangako ng Diyos, kung tatanggapin mo siya sa iyong puso, bilang sa tagapagligtas. Sabi, paano ko maniniwala na may Diyos? Sinabi sa Bible eh, you have to believe by faith that there is an invisible world different from the physical world. At yung invisible world is where all of the promises of God can be seen if we just simply believe. If we believe, sabi nga if we believe, we will see. Kailangan manampalataya. At ang mahalaga, kung hindi ka pa nanampalataya kay Kristo, ay makilala mo si Kristo sa iyong puso bilang iyong sariling tagapagligtas. Okay, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Let's all stand. At tayo po ay mananalangin. Heads are bowed, eyes are closed. Bago po ako manalangin, ay sabihin
na pananampalataya pa rin ang kinakailangan upang tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sino man ang kay Kristo ay sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. And so ngayong umaga, kung hindi mo pa nagawa na tumanggap kay Kristo, ang kailangan mo ay pananampalataya na si Jesus na kanyang anak ay ipinako sa krus ng Kalbaryo upang matubos ang ating pagkakautang na nagawa sa Diyos sa magitan ng ating kasalanan. At kung tayo kay Kristo mananampalataya, ang ating kasalanan ay mahugasan ng kanyang banal na dugo. And so, ngayong umaga, ang kailangan natin gawin ay tanggapin natin si Kristo sa ating puso. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, we thank you for helping us to see that by faith, we can understand that you created this physical world. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon kami ng panampalataya na tanggapin ang mga bagay na hindi pa namin nakikita. Ngunit naniniwala kami sapagkat ito ay tinatanggap namin by faith. Faith which is based on the Bible. So tulungan mo po kami na maunawaan ang mensahe na ito at pagpalain mo po sa aming mga bisita ang wala pa kay Kristo na sila po ay maligtas at makilala nilang iyong anak na si Jesus. Pagpalain mo po ang aming paanyaya at ganoon din sa iyo po mga anak. Ano man po ang pangailangan ng pananampalataya, kung may mga pinagdaraanan na mga bagay na kailangan magtiwala kami sa iyo, I pray that you'd help us to believe you. Siguro kung meron kang mga panawagan, kung meron kang direction, kagaya ni Abraham which you called into the place of Canaan, he just simply followed, believing that there's a God in heaven who will direct him in his every step. At tulungan mo kami, Panginoon, kung kami man ay may mga panghihina sa pananampalataya, that we can recover this faith sa magitan po ng iyong tulong sa amin. Bless our invitation. In Christ's name we pray. Habang lahat po yung nakatungo, nakapikit ngayong umaga, kung nais mong lumapit at manalangin, you can do that. Ngunit kung ikaw ay wala pa kay Kristo at hindi mo pa nagawa ang manampalataya sa Kanya, ay you are invited sapagkat alam nyo, kung hindi tayo kay Kristo tatawag at mananampalataya, hindi tayo mapapatawad. Mapapatawad lang tayo kung ating tatanggapin ang kapatawaran na inaalok sa atin. And kaya tandaan natin, higit sa inyo po ng mga bisita namin, tinuturo po ng Biblia na si Kristo lang ang makapagpapalaya, makapagliligtas, makapaghuhugas ng kasalanan. Lahat po tayo isinilang sa kasalanan. At tanging ang dugo lamang po ng kanyang anak na si Kristo ang makapaglilinis sa atin. So ngayong umaga, kung yan po ang iyong kahilingan, kung ano man po ang iyong kahilingan sa iyong buhay, you can ask the Lord to help you and believe that we have a God who listens to our prayers because He listens. Kaya ngayong umaga, ilapit natin sa panalangin ang ating mga pangailangan upang matugon ang mga bagay na ito. Minsan hindi natin kayang gawin, ngunit meron tayong Diyos na kayang tulungan tayo. And so ipagtiwala natin sa Panginoon at ilapit natin sa panalangin. Habang lahat po ay nakatungo, nakapikit, tayo po ay patuloy na manalangin.